Alright, China bike. Sirain. Sabi ng kapitbahay mong walang motor. Okay mga ka-rides, no? Easy Rides 150 Fi si Zeus, 150N si Prince. Sa mga nakafollow sa akin, kilala nila to, itong dalawan to. At syempre shoutout muna pala sa ating mga ka-rides na si Vitex Loret Varios, Virgel Azores at kanya misis na si Mamueng, si Joshua Galvez, at kina Paps Jerome Dumalag at Enriquez family. Sila yung mga unang ka-rides natin na tumangkilik sa ating online shop at under Pit Stop Shop, na makikita nyo sa description yung link. Shoutout na rin kay Raymond Santiago, bago nating subscriber. Binasa siya talaga ako eh. Shoutout ko daw siya. Makulit siya eh. Para sa ito. Joke lang. Okay mga ka-rides, sa pag-usapan ngayon, simple na, no? Mabilis lang to. Sirain nga ba ang China bike? Peace lang, walang away. Peace lang, walang away. Huwag ka matapang subukan. Dapat palagi bitbit ang itlog. Bitbit, 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 bitbit. Yan, so sirain nga ba mga ka-rides, no? China bike or China made na motorcycle. Mahababang diskusyon na to, pero papabilisin lang natin. At ito ay pananaw ko, no? At sa mga napagtanungan ko rin. Unang-una tinanong ko muna isang Filipino teacher, ano daw ba pagkakaiba, sabi ko, ng sirain sa madaling masira. Kasi para sa akin mga ka-rides, ang China bike hindi siya sirain, siya ay madaling masira. So ang sabi niya, ang sirain daw, ang ibig sabihin niyan, kumbaga sa gamit, ito yung mga obsolete na, no? Yung mga luma na, dahil sa kalumaan niya, naglalabasan na yung mga sira, kaya sirain na. Sa Google naman, ang ibig sabihin ng sirain, wala, kasi meron siya sirain, ibig sabihin to destroy, no? Ikaw yung sumira, sirain. Yun namang ibig sabihin ng madaling masira, ibig sabihin low quality. Okay, so bakit ko nasabing ang China bike is madaling masira or low quality na lang? Yun na lang siguro yung mas magandang salita kaysa sa sirain. O yung iba dyan, baka i-bash pa ako, no? Sabihin, diba, may China bike ka. Yun na nga, dala-dalawa nga China bike ko. Hindi ko to binabash or sinisiraan. Ito ay usapang totoo lang, no? Mas low quality talaga sila. Mas madali silang masira, lalo na kung ikukumpara nyo sa mga kilalang brand, no? Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki. Pag inumpara nyo dun, siraulo ka. Diba, no? Isipin mo na lang, yung mga kilalang brand na yan, yung mga kamukha na yan, itong mga motor natin, kamukha na ito, no? Sabihin na natin, diba sinasabi nila, kahawig ng NMAX V2. Kahawig ng NMAX V1. Diba? Ikumpara natin presyo. Sa PCX, sa ADB. Yung mga yan nag-range ng 130,000 to 160,000. Ang ating FI mga ka-rides ay 75,000. Ito, nabili ko to si Prince. Ang presyo niya pa dati ay 62. Parang 65 maata to ngayon eh, no? Correct me if I'm wrong, Mga ka-rides, come to think of it, half the price. Tapos gusto mo kasi tindi ng quality nun. Ikaw ang loko-loko. Di ba, no? Too good to be true yun mga ka-rides. Di ba? Na half the price tapos parehong-pareho ng quality. Sino ba naman sila ulong manufacturer o mga businessman o mga business owner na gagawa ng same quality ng mababa? Edi lugi sila. Siguradong lugi sila mga ka-rides sa presyo. Kaya yung mga yon, yung mga big brand na yan na tinatawag, mahal. Kasi hinabol nila sa presyo ng quality ng mga materyales. Ito, aminin natin, totoo naman, mas madali talaga siyang masira. Okay, mas low quality siya kung tutuusin. Pero hindi ibig sabihin pangit na o hindi natatagal. Kaya nga itong vlog na to mga ka-rides, i-share ko sa inyo ang aking mga tips and tricks kung paano ko napatagal si Prince na 3 years mahigit na, at ang aking Zeus going 1 year, wala pa rin problema. So pag-usapan natin yan. Number 1 sa listahan ko mga ka-rides, no, kung napapansin nyo, yan, parehong motor ko malinis, di ba, no? Lagi yang malinis, hindi porque magbablog lang ako ngayon lang yung malinis. Kahit talungin nyo pa yung mga nakakakilala sa akin, kila Sir Archie, si Sir Melvin nga nahihiya kapag nagpapa-change oil ako. Ayaw niya daw hawakan kasi napakalinis daw, no? Panatiliin natin lagi malinis mga ka-rides, kasi alam naman natin na yung dumi
no, nagkukos yan na mas madali talaga masira, lalo na yung mga singit-singit, yung mga tornilyo, no, yung mga part na yan. Okay, kapag yan namuo na dyan yung mga putik at dumi-dumi, pinabayaan mo, mas madaling kakalawangin, mas madali talaga masisira. Ganoon lang kasimple. Lagi nating, uy, kakasabi ko lang ng malinis ang dumi ng ilalim, sorry, hindi ko naabot. Hindi, ang ibig sabihin yung mga part na yan, di ba? No? Yung ganyan naman talaga naman, sumasalo naman talaga ng dumi yan. Okay yan, hayaan nyo lang yan. Okay, pero yung overall mga ka-rides, tingin naman, di ba? Napakalinis lagi niyan, dalawang yan. Number 2 mga ka-rides, regular change oil. Yan, regular change oil tayo. Diba? Huwag tayong sigamit lang, no? Siga. Change oil mo din. Ako mga ka-rides, no? Sabihin nyo na maarte kung maarte. Pero ako kung mag-change oil ako, lalo na ako medyo nakakaluwag at may budget, every 500 talaga nagpapa-change oil na ako. Okay, hindi ko sinabing gayahin nyo. Yung iba dyan, 100, 1,000, 1,500, 2,000. Ako mga ka-rides, pag lumagpas na ako na 1,000, medyo naiirita na ako sa sarili ko. Para sa akin, medyo napabayaan ko na yung motor. Hanggat maaari, 500, makakapag-change oil na ako. Kasabihan doon kagad yung gear oil. Nakakondisyon lang talaga utak ko mga ka-rides, no? Na kapag makina, usapang makina, ang pinaka-basic talaga dyan, alagaan mo lang sa langis. Lalo na kung wala naman tayo masyadong alam, excuse me, sa pagkalikalikot, langis lang okay na. Para sa akin, it doesn't matter kahit anong klase langis, no? Ang importante, nagpapalit ka regular. So magastos, huwag nyo kung gayahin kung ayaw nyo. Ang akin naman ay kapag nakakaluwag-luwag din. Pero sinasagad ko rin minsan ng 1,000. Ang pangatlo natin mga ka-rides na tip na pwede ko ibigay sa inyo is eto, no? Magkakaroon tayo ng dito diskusyonan. Pero para sa akin, may punto to. Painggan mo lang maigi. I-open mo lang yung isip mo, no? Ano yun? Huwag mo ikukumpara sa iba. Lalo na doon sa mga malalaking brand. Tayo kasi, no? Aminin ninyo, nababasa ko to sa Facebook page Maraming nagpo-post no? Sabi nila, may nakakasabay daw silang Aerox, may nakakasabay daw silang NMAX, PCX, hindi daw sila nagpahuli. Gunggong! O, diba? Pag ina-analyze mo, parang hindi sila nagpahuli, nagatratan sila, no? Niratratan niya din. Mga ka-rides, isipin mo maigi. Isipin nyo, tamaan ng tamaan, Hinahataw mo. Ang nasa utak mo kasi, uubra din. Makikipaghatawan ka. Kinumpara mo yon sa isang banda. Alin yung power. So, ang gagawin mo ngayon kay ER mo, sasagarin mo, no? Makikipagbiritan ka. Ulitin ko, baka nakalimutan mo. This is China made. Half the price ng mga yon. So, ibig sabihin, somewhere dito, merong hindi ganun kaganda ang quality. Ibig sabihin, mas madaling ma-wear and tear. Mas madaling ma-worn out. Ngayon, kung sasagarin mo, ihahataw mo ng kagaya nun, makikipagsabayan ka, sige, di ba, no? Umubra, nakipagsabayan ka, di ba? Umabol ka sa bilis. Pero pustahan pa tayo, pareho kayo nagalit yung makina. Yung makina mong galit na galit, mas madali yan masisira. Bakit? Ulitin ko, hindi yan kasing ganda ng quality nung mga yun. Bakit? 'Di ba? Aminin mo, ang binayaran mo ay mas mababa doon sa binayaran nila doon sa mga big brand na sinasabi natin. Ang hilig kasi natin na kapag nakakita tayo ng kamukha na ito, yung mga branded na nga na yun, gusto mong patunayan sa sarili mo na kaya nitong sumabay sa murang halaga. Papugian na lang pwede, di ba, no? Total subjective yun kung pogi ito sa paningin mo, edi okay na. Pero sa performance, ay hindi ako makikipagplastiga sa inyo mga ka-rides kahit dalawa tong aking easy ride, dalawa tong China bike, dalawa tong proud ako na meron ako, di ba? Pero hindi ko pinipilit na sumabay sa performance dun sa mga branded na yon. Sabi mo, nagbago ka na ng panggilid, no? Alam nyo ba mga ka-rides, to tell you honestly, etong si Prince, okay to, no? Lumakas talaga to nung kinalkal ko yung panggilid sa mga nakasubaybay sa akin dyan. Pero ang naging problema ko dun mga ka-rides, nagsulod-sulod na rin siya yung gastos ko.
Kasi sa panggilid, hindi mo talaga basta-basta makukuha yung biglaan, isahan lang no. Mag-experiment ka Tapos pag na-experiment mo na, nakuha mo na, mga ka-rides, ang aftermarket na mga pyesa, mas malaki ang chance dyan na hindi yan mas matigas kesa sa original na pyesa. Kaya ang aftermarket ikaw ba kung magninegosyo ka, magbibigay ka kagad na sobrang ganda. Tapos pag bumili sila, hindi sila bibili ulit. Bakit? Sobrang quality. 'Di ba? Tingnan mo, negosyo yan Aftermarket yan. Ibig sabihin, hindi yan, no? Mas malaki yung chance. Hindi lahat pero karamihan sa pyesa, mas malaki yung chance na mas matigas pa rin yung original na pyesa kaysa sa aftermarket. Okay, bakit lumalakas, coach, pag nag-aftermarket? Siyempre, naiiba lang yung tuning, kumbaga, no? Kaya parang mas lumalakas sa pakiramdam mo or talagang mas lumalakas siya. Natutune ng maayos yung panggilid. Pero kung ako sa inyo mga ka-rides, kung ang gamit nyo ngayon ay 150 Fi, para sa akin, solid na to. Hindi na ako magkakalkal ng panggilid gaya ng ginawa ko dito kay Prince. Okay na sa akin yan. Mas okay na sa akin yung stock na ito. Okay? Ngayon ko sa power lang din, sige na, mas malakas na yung NMAX, V1, V2, wala akong pakialam. Kasi binili ko to para magamit. Hindi para patunayan kahit kanino na sa murang halaga, malakas din performance nito. Ang lagi ko lang sinasabi tungkol dito sa AC Ride ay, kaya na itong sumabay sa pormahan, sa murang halaga. Pero never ako nagsabi na performance wise, kaya na itong sumabay sa murang halaga. Lalo na kung sasabayan ko, yung mga branded or mga big brand na tinatawag natin. So yun mga ka-rides, no, paalala lang, no, huwag nating ikumpara, lalo na sa performance. Okay, hindi yung pag nakakita ka, makikipagretratan ka, or makakita ka ng mga branded, makikipagretratan ka kasi may gusto kong patunayan, China bike lang to pero malakas to. Bahala ka sa buhay mo. Diba, no? Ako yung nagsasabi lamang dito ng totoo, walang plastikan. Bahala kayo kung makikinig kayo sa akin. Pero yun yung pananaw ko at experience ko bilang owner ng mga China bikes na to. Okay? So wag natin ikumpara. Papugiin nyo na lang. Kaya visit nyo na yung Thunder Pit Stop Shop para sa mga ganito. Yan. Pampapugi At kailangan yung top box bracket. Meron din tayo dyan. O diba? Yung mga ka-rides do, yun yung basic na pwede kong maibigay sa inyo, mga tips and trick, no, para tumagal yung inyong China bike. Meron akong dalawang bonus. Ito hindi masyadong pinapansin pero para sa akin legit to, no. Nakatulong to lalo na dito. Tignan nyo to, si Prince, 3 years na mahigit, pero ang ganda pa rin, di ba? Kulay hindi nag-fade, lahat maganda pa rin. Bakit? Huwag nyo papabayaan nakabilad sa araw. Tignan nyo mga ka-rides, simple lang, walang bubong tong garahe ko pero nilagyan ko na lang ng lona. Yan, at least hindi sila direktang bilad sa arawan. Kasi nga yung plastic neto, ulitin ko, at saka yung paint job, hindi kasing ganda ng quality ng mga malalaking brand. Ngayon kung papabayaan mo pa na bilad lagi yan, umasa ka, mabilis mag-fade. Tingnan nyo yung sa akin, no, halos hindi pa nag-fade. So ganoon din ginagawa ko sus. Pero minsan di ba, no choice tayo, lalo na sa trabaho. Wala naman siyang bubong. At least sa trabaho na lang nabibilad. Pero sa parkingan mo sa bahay o pag nakauwi ka na, kung magagawa mo ng paraan, payo ko, gawa mo ng paraan. Okay? Lalo na kapag nag-uulan na. Malapit na rin tag-ulan mga ka-rides. Pag babad na babad yan, araw, ulan, asahan mo, mag-fade ka agad yan, tapos lulutong ka agad yung mga plastic. Last mga ka-rides, no, ito hindi naman sa pagdadamot, pero ang may papayo ko sa'yo para tumagal yung China bike mo. Huwag kang basta magpapahiram. Lalo na sa mga tropa mo, siga din. Yung sigamit lang din. Walang pakialam, walang pakundangan sa pinaghirapan mo. Tapos pagbalik sa'yo, sira-sira na. O may problema, di ba, no? Yun, di ba? Hindi sa pagiging madamot, pero ingatan mo, no? Kung magpapahiram ka, bahala ka at your own risk. Kung magpapahiram ka, make sure na doon sa taong talagang sobrang tiwalang-tiwala ka. Kayang ingatan din yung motor mo gaya ng pag-iingat mo. Dahil kung hindi, magsisisi ka, wala ka nang masisingil sa kanya, wasak pa yung motor mo. O, diba? So sana may natutunan kayo mga ka-rides. Binibigyan ko sa inyo mga inputs kung paano alagaan ang inyong China bike. Hindi lang easy ride, China bike to, no? In general to, in general. Lahat ng China bike, sa tingin ko,
Yun yung pinaka-basic. Kung meron pa kayo ibang alam, paki-comment na lang sa baba para dagdag kaalaman, no? Share na lang tayo. Share tayo ng mga knowledge, ng mga idea. Hindi tayo nagbabasagan. Lalo-lalo na kung China bike user ka din. Diba? Sa mga branded na galit sa atin, sige, basagin nyo na dyan sa comment section. Ngayon na. Bilis. Tingnan nyo. Hindi ko kayo papansinin. Kasi, dito, Commission Rides, tayo ay peace lang, walang away. Yeah boy. O nga pala, akin yung kantang yun ha. Ang dami na gumagamit. Huy, mention nyo naman ako. Okay, China bike lang ang akin dala-dala. Woo!